my gosh, hindi ko expected na ganito kalaki itong ube natin dito ha. Tingnan nyo guys. Guys, for today's video, ayan, nakikita niyo yung mga ube natin na natitira. I-harvest na natin siyang lahat. Baka next week ay mag-uulan na ng yelo. Mahirap na, masayang yung ating mga ube. At chance na natin ngayon. Kaya tara na at tingnan natin kung may mga laman din sila. Napakaganda ng panahon ngayon. Kung makikita niyo, sayang lang at mahangin. Pero warm ang simoy ng hangin. Hindi siya malamig. Kaya masarap sana mag-fishing. Kaya lang kailangan natin unahin to. Ang una natin gagawin guys, tatanggalin muna natin itong mga stick niya para matanggal natin tong ilalim niya. Makat natin ng dire-diretso. At umulan kahapon kaya medyo malagkit yung lupa. Mahirap siyang bunutin. May pilay pa naman ang lola niya. Ang sakit kasi ng braso ko dito guys. Hindi na gumaling-galing. Mula nung umuwi tayo ng Pilipinas, ayan, parang naano siya ulit. Galaw natin siya ulit. Mahirap maghuhukay ngayon guys kasi umulan kahapon. Ay, nung isang araw. Kaya basa ang lupa. So ikot lang natin. Hirap talaga siyang bunutin guys. Ayan. So ganyan. Tatanggalin muna natin silang lahat para maputol natin to ng sabay-sabay at saka natin bubunutin. Ayan guys, natapos na natin tanggalan yung ating mga ube. At hanggang doon, ayan, nawala na yung mga ube natin. So makita nyo, meron na lang tayo dyan, mga kamatis. And kanina pa ako paisap-isap ng, guys, ng paglilinis. Alam nyo kung bakit. Winalisan ko na rin kasi ito yung mga gilid yung daanan para pag if ever na mag-ayos tayo na neto at magbabaklas na netong ating mga bakals-bakals. Bakal ba yan? Ito yung mga pipe natin ay malinis na yung dadaanan natin kasi napapainto ako kung bakit kasi nag-iisip yung lola nyo kung anong gagawin nating decoration ulit pagbabaklas natin, anong ulit na design yung gagawin natin. So ayan, at baka bukas na ako mag-harvest ng ube guys kasi may lakad ako. The next day, so ayan guys, ito yung continuous ng paghukay natin ng ube kahapon kasi medyo napagod na yung lola nyo at ayoko ring biglain yung katawan natin. So ngayon natin tatapusin yung paghuhukay nitong ating mga ube. Siguro may mga 20 pa siya guys. Hindi ko pala na-record, katanga-tanga ko. Ito yung isang na-harvest natin. Oh, 1 kilo na ang laman niya guys. Ayan, ito pa lang 1 kilo na, 'di ba? So, nabali lang natin eh. Ayan oh, nabasag lang siya ng konti. Pero konting-konti lang kasi ito yung karugtong niya. Ayan oh. Ito yung isa natin guys. Dito sa part na to, maganda yung mga ube natin ha, in fairness. Para ako nag-gym dito guys, sakit ng katawan ko. Tingnan natin kung itong isa ay may laman at parang nabasag na naman siya. Putulin lang natin yung mga ugat niya sa gilid. Ayan. Mapurol na kagad yung gunting natin. Naku, nagugun. Wow! Look at this. Ito maganda yung result ng ube natin dito sa part na to guys ha. Dito sa nataniman natin. O dahil ito yung part na nadidiligan natin ng maganda. Ayan guys, yung ating isang ube. So ito mga 1 kilo mahigit na din siya. Kaya maganda yung ating
na harvest na ube dito sa part na to. Ayan. Sa mga nagtataka guys, bakit palibot ako naghuhukay? Ito kasi yung pinuputol ko yung mga ugat niya na nakapaligid mismo kasi nga hindi tayo nagdidilig masyado. Kaya ang tendency ay yung mga ugat nila ay gumagapang na mas malalayo at mas kalat kasi naghahanap nga sila ng tubig. Unlike nung direct kayong nagdidilig. Ayun, madali lang silang bunutin dahil konti lang ang ugat. Naku, parang nabali ko na naman to guys. Ito. Alam mo, laki-laki. Ang ganda ng lupa dito guys. Alam nyo, kakalagay ito ng darak natin eh. Tsaka ipa. Gumanda yung lupa natin dito. At, look! Oh my gosh, hindi ko expected na ganito kalaki itong ube natin dito ha. Tingnan nyo guys. Kasi hindi naman siya nakaumbok. At buti hindi natin nabali. Ayan, merong konting daplis lang pero konti lang. May nakikita ko yung dulo dito, pwede nyo gawing punla to. Ang gawin nyo, itusok nyo lang ulit sa lupa. Itong pinaka dulo niya, ayan, hindi ko puputulin. Kasi para meron kayong pampunla next year. Ang gawin nyo, baon nyo lang muna siya sa ilalim ng inyong coco pit. At itago nyo sa loob ng bahay nyo. Kahit hindi nyo siya diligan ng diligan. So, ayan guys, yung ating another ube. Grabe, oh. Yan, oh. Oh, di ba? Another ube. Dapa pa yung lola nyo. Diba? Okay. Ayan. Ito guys. Ayan. Kalahating kilo lang tong na-harvest natin dito sa part na to. Maghukay. Hindi katulad ng kapag masipag kayo magdilig. Hindi na sila lalayo yung mga ugat nila. Diyan! Ayan. Nakakuha tayo dito. Ito magkukulang 1 kilo ang timbang niya. So, hindi ko na aalisin yung mga dulo guys ha. Ayan. Para meron na kayong sarili nyong punla. Kung di pa natin to guys hinarvest agad, maaabutan tayo ng tag-ulan at tag-yelo, malulusaw na lang to. So sayang, buti na lang ay hinarvest natin. So tinatamad din ako mag-harvest sana, no? Dahil gumanda yung panahon na sunod-sunod binigyan tayo ni Panginoon. Ayan, sinipag yung lola nyo na mag-harvest. At meron na tayong pang benta ulit ng another. Siguro haabutin to ng mga at least 15 kilos guys, makaka-harvest tayo. Ayan. Tapos na akong magukay nung dumating siya. Ang galing niya, diba? Kaya ang ginagawa niya na lang ngayon guys, pinapakalas ko yung mga kahoy natin para next na maging maganda ulit yung panahon ay yung mga plastic naman na ganito yung kakalasin natin. Kasi kinakailangan na natin siya lagyan ng pataba para mapatulog natin at mabalot natin siya ng bagong technique guys. So o-order tayo nung ating mga gagamitin pang garden dito, pang farm natin para hindi na tayo nagsishape ng lupa ng paganyan na paganyan. So yun yung abangan yung video ko. At ayan na guys yung mga ube natin. At marami-rami yung nahukay natin. Siguro mga 15 kilos din to guys. Ayan. Kaya makakapagpa-order ako ulit dahil hindi na talaga siya kasya sa freezer ko. Ayan, natin ngayon si Papa kung gano'ng kalaki yung hawak niya. Oh, look! Diba? Patingin Papa.
Oh, ito pa lang guys, lakpas 1 kilo. Ito ko rin, 1 kilo guray yun eh. Ang bigat niya guys, ayan. Yan yung mga ube natin. So guys, magkaibang variety ng ube. Ayan, makikita nyo naman. Ito ay dark violet. And then this one ay hybrid na. Ito yung purple tsukone nila kung tawagin dito sa Japan. May puti din ito guys, may puting ube dito sa Japan. At ito, pag binuksan natin sa loob, hindi masyadong violet. Unlike this one, ay violet na violet siya. So, ayan lang guys. At ayan, ganyan kadami yung ating na harvest for today's video. Enjoy farming lang ang lola nyo palagi. That's it guys.